So hi everybody, good afternoon. Let's get live. Just say hi and hello. So I'm your host Joanne. Joanne Blancas Golshas. Today is weekend, yes. Friday na. Friday na is really good. Now it's coming the last week na. It's last week na ng June. Diba? Father's Day na sa Sunday. So today is 19, 20, 21 and it's coming yung last week ng June and Sunday is a Father's Day celebration, but it should be every day is a Father's Day, diba? And same as every day is a Mother's Day. Every day is a day to everyone. So, ayan, pag-usapan natin kwentuhang tatay. So, guys, ano yung ating greatest memory, diba, sa ating ama ng tahanan? So, I do apologize. So, apologies sa mga lumaki sa mother side or broken family or sa grandparents. So, same with you guys that I grew up with my grandparents. Kasi nga, yung mother ko, she is working far away. She worked far away before. She's working before far away. So, she was then an OFW and nag-work siya abroad for the long time, around 25 years. I'm telling you guys, around 25 years. So, hanggang magkaanak ako ng pangatlo, nag-a-abroad ang mama ko. So, I was then around turning 28, if I'm not mistaken. Magkikwenta tayo. Yeah, 27, turning, 27. 27? Yeah, 27. 27 nga pala, 27. Tama, turning 28, but exactly, to be exact, is, yeah, 27. Sa 27 years old. Nung yung mother ko, nasa 27 years old ako, nung yung mother ko, nag-for good. So, I was 3 years old nung start siya mag-abroad. And 27 years old na ako nung mag-for good siya. So, nasa almost 25 years siya na nag-abroad. Diba? Yun, ganun siya katagal na nag-abroad, nagtrabaho abroad. But then also ako, naging OFW din ako. So, nag-work din ako abroad. But yung mama ko, mas matagal lang na nag-abroad. But then as I grew up, as a person, as a human, of course, ayun nga, I grew up with my grandparents sa side ng mama ko. Sa lolo at lola ko, sa side ng mama ko, yung parents ng mama ko. So I grew up with them. So they are the Christian ng Church of Christ. Alright? So my lolo was then a minister, evangelist siya. Yan, minister, nagpipreach ng gospel dun sa church congregation namin, dun sa probinsya ng Oriental Mindoro, sa aming municipality, sa aming barangay. So, meron kaming church congregation doon ng Church of Christ. Alright. So, I grew up na yung father image ko ay lolo ko. Diba? Lolo ko yung naging father image ko. Yun nga yung, because natuto kami lumaki ng salita ni God. He was a preacher. Kasi, ano na nga siya, he is sleeping now. Sa mga Christians, as what it says in the Bible nga is,
they are fall asleep. Yung mga namatay na mga deceased, they are just sleeping. Kasi sa time ng judgment day, ayan, mabubuhay yung mga patay. Diba? What it says in the Bible. Yung mga namatay sa dagat, iluluwa ng dagat. Diba? Mabubuhay. Then sa time ng judgment day, we will receive yung judgment sa atin if we're going to hell or to heaven, based nga dun sa book of life na dapat yung pangalan natin nakalista lang doon at wag mabura. For your information guys, kaya napakagandang magbasa ng Bible when it comes especially sa book of Revelations, that the things that are about to happen, na yung mga magkakaroon tayo ng white stone with the name only known by the person. Diba? So, yan yung mga nakalagay sa Revelation, what will going to happen, and now it's happening, and had happened. So, andyan, let's read the Bible, guys. So, eto nga, sa I grew up, ang naging father image ko ay yung lolo ko. Okay, si Lolo Ochong, diba? Sumalangit na ko yung kanyang kaluluwa. Si Lolo Ochong. Yung lola ko, si Lolo Yuning. Diba? Yun yung parents ng mother ko. So, sa kanila ako lumaki. And then, my lolo, yun nga, you are not allowed na magkending-kending. Diba? You're not allowed na magkending-kending. Siyempre, yun dyan yung mga good music, diba? Na talaga naman yung hawak mo ang beat, talagang mapapainda ka ng hawak mo ang beat. But, yung kapanahunan ko, mga 80s, 90s, ganyan. Ayan yung Backstreet Boys, diba? Backstreet Boys. Tapos nagkaroon nung later na nagkaroon ng mga NSYNC. So, ayan. So, Backstreet Boys. Ano pa ba yung isa? There's another one. Oh my sleeping child, the world's so wild, but you build your own. Ayan yung 25 minutes too late to bed. Michael Learns to Rock. So, yan yung mga 1980s, 90s. So, yan yun. Diba kapag alright, talaga mapapaindak ka. But it's not allowed. It's not allowed. I'm telling you guys, pag nakita ka ng lolo ko, pagsasabihan ka niya. And ayun nga, yung, di ba, fiesta, sa barangay, nagtutugtugan, may sayawan, may baile. May baile. Di ba, dumarayo pa yung mga taga-ibang barangay para umattend lang dun sa event na yun ng sayawan, makakilala ng mga binata, di ba, ng mga dalaga. Sa gabi yung sayawan, dinaraos. Yan, usually kapag fiesta, when it comes into the probinsya, sa mga remote areas, yan yung may mga sayawan. Tapos nandun lang kami sa bahay. Na nakikinig nung tugtugan. Ganon. Nakikinig ng tugtugan sa labas, gano'n. Tapos kami na sa higaan na, matutulog na, gano'n. And then, ayun yung naranasan ko nga sa lolo ko. And yun, Bible study. Pag nagba-Bible study sa iba't ibang bahay, especially, that was Friday yata kami nagba-Bible study. So, pumupunta kami sa kung kaninong bahay kami magba-Bible study. So, yan. It's happy together working for the Lord. Diba na nagba-Bible study. So, yan yun. Tapos, every Sunday, nagsisimba, nagbabautismo, nagkakantahan. Nagkakaroon ng mga gospel meetings. Sila kasama ko. Kaya I was then a traveler. Back then, na bata pa lang nga ako. Traveler na ako. Just because, pag nag-attend yung lolo at lola ko, especially nung bata pa ako, bago ako mag-grade school, nakaka-attend ako ng mga gospel meetings. So, kasama ako. Diba? Kasama ako na uma-attend sa gospel meeting, reunions, kahit sa Baguio, sa Oriental Mindoro. So, sa lugar ng Oriental Mindoro,
almost from north to south, napuntahan ko na rin, di ba? Uma-attend kami ng mga ganon, gospel meeting and conferences sa part ng Mimaropa, ng Lipa, that's it. Tas Baguio, yan yung pinakamalayo kong napuntahan, attending gospel meeting, kasama ng lolo at lola ko. Kaya particular ako, yung mga brothers and sisters in Christ. Diba? Kasi bata pa lang ako, naririnig ko na yung mga pangalan nila. Diba? Though I was young, yung kanilang mga mukha, of course, I'm a woman, so ano lang ginagawa ko, maliit pa ako, naglalaro lang ako sa mga kaedad ko, diba? But then, I'm particular sa mga naririnig ko sa kanila pag ayun na, nagkikwentuhan na sila, or si brother na ganto, si ganyan. Diba? Even yung mga sa gospel meeting na mga kalalakihan, how they reacted. Diba? Naririnig ko yan about the leadership na when it comes into same church na kayo, halimbawa sa Church of Christ. Because there is only one church built by Jesus. So, kaya yan tinawag ng Church of Christ. Nandyan na kayo na isang church na kayo, but then, isang faith, ganyan, baptized, but then sila ng mga evangelist, mga preachers, meron pa rin sa kanilang mga liberals. Diba? Meron pa diyang mga liberals na talagang pumapanig pa rin na kumain ng dugo or blood when it says in the Bible na sa New Testament na ibuhos mo sa lupa yung dugo na parang tubig, na ganon. So, bawal siya kainin. But meron pa rin talagang mga evangelist and preachers na pumapayag. And liberal na sila. Yung merong music yung kanila, pumapayag sila ng music. That's true. Kaya I am particular kung sino yung liberal na preacher. Pero uma-attend pa rin kapag meron silang gospel meeting, and dyan, nagkakaroon sila ng debate, diba? Nagkakaroon sila ng mga information from the Bible ng mga kalalakihan. Siyempre, yung mga kababaihan, kahit gospel meeting lang yan o conferences, yung mga babae, nakikinig lang, and what they are doing, they are cooking, they are preparing foods, ganun, yung mga babae, because they allowed only to speak in the church, yung mga lalaki. When it comes to church, ayan nga yung mga baptized Christian na when it comes into Christianity, pag sinabing church, ang church are the people who are called following Jesus, yung mga nagpabaptize na, yung mga tinanggap na si Kristo sa kanilang buhay, na si Kristo yung tagapagligtas. But when it comes into the normal conversation, yung alam nilang church is yung building ng church, na kung saan nagtitipon yung mga tao na lugar. But when it comes into Christianity, ang church ay mga tao, diba? So, back then, I was young, I heard about that. Bago pa lang din ako magiging Christian, naririnig ko na yan. Yung mga eklesiya, si apostol. Ganyan, when it comes into Christianity, si Apostol Pablo, si eklesiya, si ganto, si ganyan. Ganon. And even, kasi nga, yung lolo ko was din an evangelist. Talaga nakikita ko siya, andyan na lang talaga siya sa Bible niya, nagbabasa siya, meron pang sulat-sulat na verse. It's like that, the New Testament and the Old Testament. So, kasi nga, this time is the New Testament na we are living in the New Testament right now. Yun na yung fina-follow ng mga Christians. Diba, yung New Testament. So, ayan, natutunan ko sa lolo ko. And of course, the logic. Diba? Na eto yung Old Testament, eto na ngayon yung present. Like the history and the present. It's like ganun, kung paano sila mag-preach, how to wear, diba, yung how to wear in modesty sa mga babae, yung pangsimba mo, diba?
yung pangsimba mo is unlike nung panglabas mo na halimbawa mamamasyal ka lang, diba? Pag pangsimba, of course, kailangan nakaayos ka ng parang imimit mo si God, nakaayos ka ng decente. It's like that. Another thing, ano pa ba? So, ganyan yung lumaki when it comes into my father image nga, na lolo ko. And, namamalo siya. Namamalo sila, but not that often. Lola ko pa naman yung mas open. Babae, syempre, yung mabunganga, di ba? Babae yung mabilis mag-react. Pag lalaki naman, it's not that. Yung lolo ko, as I remember, huwag ka lang magulo o maingay. It's like that, na nakikipag-awayan. Ayaw niya yung nakikipag-awayan. Just like that. Or, sabihin niya sa'yo, kumuha ka ng pamalo. Yung ipapalo sa'yo, ikaw pa yung kukuha. Diba? So, depende na sa'yo kung gusto mong kuhain yung medyo malutong na pamalo para isang palo lang sa'yo, sira na yung pamalo. Diba? It's like that. But nakikwento rin ng tita ko, back then, nung sila yung maliliit pa, ganun din yung way ng lolo ko. Pero pag hindi pa siya satisfied, pakukuhain pa sila ng pamalo. Nung time na namin ng mga apos, mas mababait pa sila sa kanilang status na yon, mas mababait pa kesa nung sa mga anak nila na mga kabataan na mag-discipline. So, yun, disciplinarian, but in the way na not harsh naman, but based on the word of God. Yung lola ko, yan yung sa babae ka pa, lola ko talaga, nanghahabol talaga yon. Dapat matulog ka sa tanghali, kutuhan ka. Dapat nakauwi ka na ng bahay bago magdilim. Gano'n. Yung lola ko yung gano'n. Kakain ka bago ka pumasok. Kailangan may laman yung tiyan mo. Para pag nasa klase ka, pag tinanong ka yung makakasagot ka kasi may laman yung tiyan mo. It's not disturbing sa'yo pag nagugutom ka. It's like that. Ganyan yung lola ko naman. So, sa father image, kasi nga, it's a Father's Day. So, nakagisnan ko nga yung lolo ko. And siya nga yung nagtuturo sa akin sa speech. Sa speech ko, when I was in grade 6. So, graduate ako with salutatorian na honor, second honor salutatorian. So, siya yung kasama ko umakyat ng stage. So, ayan, yung may orchids ka na kwintas ng pagmamahal. Yung nag-march, lolo ko yung kasama ko, diba? So, yan yun. It's an honor also for them. So, siya yung kasama ko. So, second honor ako. So, siya yung kasama ko. Yung speech ko, siya yung gumawa. Kahit yung speech ko, nung magsasali na ako ng corona sa successor ko, being a beauty queen, dun sa barangay namin. Yung successor ko, yung speech ko, di ba, nag-goodbye speech, is like babay speech, yung parang gano'n yun. Thank you for those years that I've been your beauty queen. It's like that, di ba, yung nag-farewell walk. Yung farewell walk. So, ayun nga. When it comes sa farewell walk ko, di ba, nag-speech, tas naglalakad, yung beauty queen, tas kumakaway-kaway, kasi nag-farewell walk na. Yan, lolo ko rin ang gumawa ng speech ko na yon. And even yung mga kapitbahay din namin na believer, di ba, na believer din, ka-church members din sila. Sa kanya din ang paggawa ng speech yan, mga lunti ang pakikibaka. Yan. Yan ang mga tema nung unang panahon, 'di ba? Kung paano mag-deliver mga title ng mga speech, kung paano mo siya i-deliver yan. Lolo ko yung gumagawa ng speech ko when I was in my youngest. And yeah, honor din nila yon. Honor din nila yon na makasama sila sa march kasi may honor ako. Siya yung
yung kasama ko sa stage, nagmarcha. So that was the good thing being my grandfather sa mother side, yung naging father image ko. My father, I grew up before I was born. My father is already in the US. Nag-migrate na siya sa US. So, my sister, my half-sister, Marlena, she is the blessed one na naranasan niya na lumaki with our father. Diba? But ako, I am blessed too by the grace of our Father God, that is His will, na lumaki nga sa lolo and lola ko sa mother side. So yung lolo ko, siya rin yung nagturo sa akin magsulat ng kabit-kabit. May malaki kaming blackboard dati, and talagang may chalk din kami kasi what I'm telling you guys, yung bahay namin before is my first floor. Tapos doon sa first floor, yan yung pinakang church pa namin before bago may mag-donate ng land sa church. So, yung two-story na bahay namin, yung first floor niyan, diyan nag-church. Diyan nag-gather para mag-worship. Diyan yung church. And then, church building, I mean. And then yung baba, so yan yung tinitirhan namin. And yan, may blackboard na malaki kami. Tapos dyan talaga, nagsusulat ako ng kabit-kabit. Lolo ko yung nagturo. Yung lola ko, siya yung mas active when it comes to action. Di ba naman, babae. Oh, matulog ka. Ayan ngayon sasabihin tayo, matulog tayo pumunta sa Antioquia. Antioquia? When you check in the Bible, nandoon ang Antioquia. Diba? Para ka matutulog na makakapunta ka na sa Antioquia. Siyempre, ng mga bata, diba? Ganyan yung ways nila. O, matulog tayo, pupunta tayo sa Antioquia. Antioquia. Tapos kukutuhan ka, kung hindi nga, lilipad ka ng kuto. Diba? It's ganyan. So, and yan. And my lolo and lola. Lolo ko ang sweet. Sa kanya. And my lolo has sense of humor. Lolo ko yung kengkoy. Yung lola ko yung medyo serious. Agtal na ka man. Kasi nga, Ilocana. Pag yung lolo ko medyo nagsisweet sa lola ko, sabi ng lola ko, agtal na ka man. Yan. So, both of them are sleeping right now. So, it means they are deceased, sleeping based sa Bible. So, ganun yung lolo at lola ko lang. We dun sa bahay namin, we never encounter yung mga nag-aawayan na mga matatanda. We never encounter yung ganun. But, as the days move forward, ayan na, yung mga attitude na iba-iba na. So yan na, merong madaling magalit, merong nagsisigaw na, nung nagkaanak na rin sila. Diba? Yes, ganun na yung naging status after. It's not my lolo and lola na nagsisigaw. Yung sa mga relatives namin, nagkaroon na rin sila ng anak. Yung mga anak nila, nagkaanak na. So, ayun, yung mga dumami na siguro or whatever. It's like, yung attitude na rin, nagbago. Diba? So, yan yung attitude na rin nila is lumabas na kung anong klaseng tao sila. Na mairitahin na sila nung nagkaanak sila kasi nga naman pag sumaway ka ng batang makukulit, 'di ba? Tapos bibilangan mo na 1, 2, hindi pa rin titigil, dilatan mo na ng mata, ay talaga namang diretso pa rin, talaga namang mapapasigaw ka, 'di ba? So gano'n, hawak ko ang beat sa gano'n. So yung lolo ko yung sweet sa lola ko. At yung lola ko naman, pag medyo nakukornihan siguro, ayaw ng ganun. Agtal na ka man! Ganun lang yung lola ko. Gaganunin niya na lang yung lolo ko. Yung lolo ko, tatawa lang.
Tatawanan lang yung lola ko, ganon. Ganon yung lolo ko. So, friendly sila sa neighborhood. Friendly sila sa neighborhood. And yun nga, kasi ministro siya, more on nakaharap siya sa kanyang Bible. Makikita mo lang yun, natutulog na siyang nakaupo. Tulog na nakaupo sa harap ng Bible niya sometimes. Ganon. Tapos ang break lang nun, sa paligid nung aming tirahan sa probinsya, nung aming hacienda, sa paligid nun, nung sa may bahay namin, may mga tanim na puno, like saging, ano pa ba yan? Iba-iba pang mga puno, but mostly saging. May avocado, ganyan, kalamansi, but mostly saging yung lagi niyang tinitiba, yung mga dahon-dahon, ganun. Yan lang yung break ng lolo ko. Or magpapakain ng kanyang isda sa fish pond. Yan lang yung break ng lolo ko. When I was at my youngest, na lumaki sa kanila, ay meron na kaming bangkag, o yung tinatawag na farm. And it's around 30 minutes away sa amin siguro yun by walking. Siyempre, pag sa probinsya back then is naka-paragos or kariton. Diba? Yung paragos yung or kariton hinihila ng kalabaw. Yung kariton, yun yung may gulong na cart. Yung paragos, yun yung purely kahoy. Diba? Na hinihila ng kalabaw. Kung nakasakay ka nun, madali-dali or nakabisikleta. Kasi malapit na rin yun sa papuntang bundok. But if you're walking, siguro, approximately 30 minutes, kung may kasamang chismisan sa kalsada, na may nakita ka sa kalsada, oh, nyamatan na. Di ba, ganun yung mga Ilocano, oh, nyamatan. Nagpinto-pintuan na naman sa kalsada pa. May mga ganong senaryo. Oh, hintay yun, sumunod ka kanyame. Jay, papanan nyo, Jay. Gala tayo ti suso. Gala tayo ti prutas. O, mga ganong senaryo, diba? When it comes to the province, so dagdag oras yun. Pero pag siguro, ano ka lang, by walking, siguro kaya naman siya ng 20 minutes. Mabilis ka maglakad. Kaya naman siguro siya ng 20 minutes. So, approximately 30 minutes. Kapag kasama yung chikahan, tsaka kasama yung pagbili ng merienda sa tindahan, syempre, bibili ka ng merienda, babaunin mo. Pagdating mo dun, titiba kayo ng buko para may merienda. Diba? O ano pa dyan, mga dalandan, o ano pang mga prutas, durian, ganun dun. Tapos may tanim siyang kalamansi, that was then paminta. Yung mga kapitbahay namin yung nagpuputi ng paminta, magpapaputi sila ng paminta sa farm. Tapos pagdating pa nun sa bahay, ilalatag pa yung, di ba ganun yung butil ng paminta, tapos may maliliit-liit. Bago maging himay-himay na butil ng paminta yon, di ba meron siyang pinakang kung saan sila nakakabit. Hinihimay yon. So pag naputi na si paminta ngayon, may nilalatag yan na, ano ba tawag doon? So, yung parang yung sako ng semento, nilalabhan, tas tinatahi, pinagdudugtong-dugtong. Trapal ba yan? Parang ganon. Pinagdudugtong-dugtong. Kasi matibay yon yung sako ng sementong fortune. Tinatahi pa yun, dugtong-dugtong, tas lalaki yun, lalapad. Lalatag yun. Ano na naman, Enzo? Nagulat ka na naman. Ano ba? Tapos ilalatag yun. Tapos ilalagay yung mga paminta. Ilalagay yung mga paminta na naani or naputi. Tapos gigiikin. Yung mga kapitbahay, syempre, hapon, iuwi na yung paminta. Diba? Galing dun sa hacienda. Hacienda, galing dun sa farm. So, iuwi na si paminta sa amin.
Tapos, syempre, gabi-gabi na. Ito naman yung mga kapitbahay na may mga ano rin yan, ilaw na lampara pa back then. May ilaw na lampara na may gas. So, ayan, kanya-kanyang tumpok sila, mag-anak o mag-iina. Magigiik sila ng paminta. Depende sa'yo kung paano mo giikin yung paminta. Gusto mo ng kamay o ng paa, mas mabilis giikin yung paminta ng paa. Siyempre, marami yung ganun, kukusutin mo ng paa mo lang, matatanggal doon sa pinakang stem na kung saan nakaano yung paminta, nakakabit-kabit. Ganun yung paminta. Tapos, tatakalin ng lola ko o babayaran niya yung mga naggiik ng paminta. Bukod sa nagputi, yung nanguha sa puno, may maggigiik pa nun. Babayaran niya yung tatakalin ng tabo. Diba? Yung tabo ng Caltex. Yan yung mga oil. Yung ganon. Diba? Maganda yung pagkakagawa ng material ng dati na plastic. So, ganon, tatakalin niya yung may ulo or walang ulo. Ganon yun. Yung paminta, diba? Yung pag nagtakal ka sa tabo, halimbawa yung tabo. Ngayon, yung tabong normal, magtatakal ka. Diba? Sa atin, pinaflat yun. O, isa yung count. Pero, pag may ulo ang usapan, yung isang salok nun, doon sa nahimay nilang paminta, isang salok nun, tas may ulo, yun pa lang yung count nun. So, depende kung may ulo o o inawas ng ganun. Pero mostly may ulo yata yun. May ulo yung tawag. So, sa may umbok, yung hindi flinat na ganun sa ibabaw ng tabo. Yung pag scoop. Ganun. So, scoop. Hindi siya kilo. Hindi siya kilo. Actually, kung paano bilhin dati ng lola ko, scoop. Tapos, di pag natapos na lahat, mag-uuwian na yung mga kapitbahay, so may mga pera na sila. Tapos, ang gagawin pa sa paminta na yun na nag-iik, ibibilad pa yun. Hanggang sa maging itim yung paminta. Kasi di ba yung paminta, pag hilaw pa siya, green. So, gigiikin na yan. Kasi kapag kulay pula na siya o hinog na siya, kapag giniik na siya, ayan yung sasama na yung balat ng pula. Kasi, hinog na yun eh. Tapos, maapakan mo, makakamay mo, diba? So, yan yung mamasama sa minsan yung paminta or maanghang din siya. So, pag green, medyo malutong pa, mabilis siya matanggal. Pero meron na minsan may kahalo na yellow or red. So, yan yun. Ibibilad pa ngayon si paminta. Para yun maging black. Tapos, ibibenta doon sa may malapit sa amin, sunod na barangay na, si Katunang yun, taga Aurora. Ay namimili ng paminta. Siya yung namimili ng paminta. Yung kalamansi, diretso sa bayan binibenta ang kalamansi. Yung kalamansi kasi pag kinuha mo na sa puno, may tiklis lang. O tatakluban na yun. Pipilian na lang ng, hindi pa pala tatakpan. Pipilian pa ng, dadalhin pa dun sa parang may bed na kahoy na ganun. Pipilian ng lagihay naman. So, doon muna tayo sa paminta. So, ito na, bibenta si paminta. Nakasako na. Yan na yung kinikilo. Pag naisako na si paminta. So, mahal ang paminta that time. Mahal ang paminta. Ay, siguro hanggang ngayon. Let's check kung mahal pa rin yung paminta. Mas nagmahal na din siguro. Kasi mahal na noon eh. So, yan ang kwento. And yun nga si lolo ko. Yan yun sila siya yung nagtatrabaho sa bangkag o yung nag-aalaga ng mga pananim. Siyempre, lalaki. Tapos may mga tauhan din siya. May tauhan din siyang mangyan. Yan yung binabayaran. Yung mangyan, yung mismong nagme-maintenance. O pwede mong utusan. O babaan mo nga kami dito ng langka, ng mga prutas doon. Buko at magbubuko salad. So yun naman mangyan. Magdadala sa'yo ng pangbuko salad. Ganon yun. Kasi syempre, tumatanda din yung lolo at lola ko nung medyo matanda na, ganon na lang yung ginagawa. Nagpapautos na lang, hindi na sila yung pumupunta. Unlike nung bata-bata pa ako, bata-bata pa rin sila. Pumupunta talaga kami.
It's a week ba yan o ano ba yun? Ay, ayaw ko nga. At may mga, ano ba yun? Yung mga sup-sup, kung Ilocano sup-sup, yung mga animals na may maliliit na parang mosquito, pero hindi siya mosquito. Ganun. Tsaka makikita ko doon, damo, tas mga puno. Hindi ko pa siya ma-appreciate noon, but ngayon, I totally appreciate. Siyempre, batang, alam lang, maglaro, 'di ba? But now, I truly appreciate the beauty of the nature, and of course, the source of income. How great to have ng kind of land na ganon, na mayaman sa sa mga pananim. And that's so good. And ito naman, kapag naman yung nagpapaputi ng kalamansi, may tickles. Siyempre yung tickles kukuhain dun sa dun sa dealer ng kalamansi. Usually sa city. Diyan yung may mga bumibili ng kalamansi, dealer. Unlike yung paminta, meron kami sa next na barangay lang. Sila na yung bahala, benta mo sa kanilang paminta. Sila na yung bibili sa'yo nun per kilo. Unlike yung kalamansi, sa bayan talaga. Sa city, sa Kalapan. Diyan yung may bumibili ng kalamansi. Paminta rin at kalamansi. Pero dito kasi sa sunod na barangay namin sa Aurora, dati Aurora, Nauhan, Oriental Mindoro, si Kato ng hello. Siguro namatay na yata, siguro baka patay na o buhay pa si Kato ng. Kung buhay pa siya, good, 'di ba? O baka yung mga anak niya, 'di ba? Anak niya o apo. So eto nga, when it comes into nagbebenta ng kalamansi sa bayan, yun nga, may tiklis, kukuhain sa dealer. May suki din sa bayan. Alam nyo ba yun? Si Kasaling. Si Kasaling, nasa may, ano ba to? Kalapan West. Kalapan West. Kalapan West yan. Ano ba tayo? San Vicente West. Kalapan. Yan, San Vicente West yun. Sa may Tibag. Diba? Doon sila dati, si Kasaling. Yan yun, dyan nakatira dati yung suki ng kalamansi. Ngayon, nandun na yata sila sa National Highway ba yun? O Nautical Highway? Sa 5. Parang ganun. So, yan, si Kasaling dati. Bumuhay pa rin siguro si Kasaling. Hello kay Kasaling. Iyon. Ang pag-ani naman ng kalamansi is kuha ng kalamansi. Meron silang nilalagay dito. Actually, yung parang, ano ba yun? Parang yung panggawa ng sandok. Tansok ba yun? O silver? Ano ba tawag doon? Yung parang panggawa ng parehok. Silver yata yun. Panggawa ng, or stainless. Nilalagay sila sa ganto. O yan, pang puti. Para mabilis maputi yung mga kalamansi. Ay nilalagay sila dito na parang steel. Na parang kuko. Yun yung ginagawa. Parang hindi maano yung kuko. Yun yata yung pinanggagano nila sa kalamansi. Yung laylay, yung kalamansi, di ba, pag nasa puno, ganun. Para kuha lang sila ng kuha. Yun yata yun. Baka kung ginagamit din sa pagkuha ng paminta, that's good. So, yun. Siyempre, may hagdan akyat sa puno ng kalamansi. So, yun. Yan dyan naman, ang ginagawa lang, lagay sa tiklis, tapos, bubuhatin na ng kalabaw. Papahila na sa kalabaw. Paghapon na, para gabi, ma-rest yung kalamansi, maaga bukas, or baka gabi din, gawin na rin nila. Tanggalan nila ng lagihay. Ang lagihay na tinatawag ay yung kalamansing hinog na. Ang binibenta sa market ay yung green. Green pa. Kasi yung lagihay, mas mura yan. Hinog na, pabulok na. Ang usually binibili lang sa market, yung green. Yung maganda na yung pagkahinog. Pwede rin yung manibalang pa. Pero more on yung mga maganda kasi yung mga kalamansi sa probinsya, mga mabibilog.
mga mabibilog na green. Unlike yung mga nakikita natin minsan dito sa Manila, yung kalamansi parang bubot pa lang kalamansi na kinukuha na, binibenta na. Sa probinsya, maganda yung mga kalamansi as in mukhang healthy. Ganon. Tapos yung mga malalaki na nun, na medyo dilaw na, yun yung lagihay, yun yung tinatanggal. Kasi ang binibili lang yung green. Tapos ilalagay na naman dun sa tickles. At kikita na ba kayo ng tickles? Yung parang uway o abaka ba yan? No, ganun-ganun na lagayan na parang basket. 'Di ba? Para hindi magkapasa. Yung kalamansi, yan, dahan-dahan. Dahan-dahan yung kalamansi na iniimpake doon sa tickles. 'Di ba? Tapos saka yan nalagyan ng cover. O yan, pataob yung paglagay ng tas pataob yung paglagay nun. Kapag ibabiyahe na siya, ang paglagay ng tickles pataob, 'di ba? Kasi yung strong na part niya nandun sa may takip, 'di ba? Para yung kalamansi ay maingatan, huwag magkapasa. Yan, ganyan yan. Ganyan yung mga negosyante. Meron pa yan, gabi. Di ba yung mga stem ng gabi, tinatanggalan lang yun ng balat. Binibili rin yun per kilo. Yan, tinatracking nila, ganon. Dahon ng gabi o yung gabi. Yan, naranasan ko yan. Nakikiganon-ganon din ako. 'Di ba? Nakikiganon-ganon. O di may pera ka din. Nakikiganon ka. Balatan mo lang yung gabi, gayang green o puti. Balatan mo lang yung gabi o hiwalay yung laman, yung dahon, yung stem. It's like that. Binibili yun. Ganyan sa probinsya, more on ganun yung negosyo o kaya baboy. Mag-alaga ka lang ng baboy tapos pagbebenta mo, kambing. Yan. Ganyan. Baboy yung usual sa amin, baboy. Kaya tuwing may kasalan, birthdayhan, katay baboy agad sila. O ayan na, paungikan na yung baboy. Paungikan, yung mga ganun yung baboy. Yung lola ko, mahilig din mag-alaga ng baboy. Pero, pang sarili lang namin. Tapos, fish pond. Ganyan. Ganyan lang yung gawain nila ng lolo at lola ko nun. Fish pond. O, nag-aalaga yung lolo ko ng mga fingerlings, tilapia. Mamaya makita mo may halo ng dalag. Saan galing yung dalag? Dun sa kanal. Yun. Ganun. Tapos, bumili lang yun ng bullfrog. Nilagay sa fish pond. Yung bullfrog, ayun, nung pag maulan, ganyan, nataas yung tubig, ay siguro nagtalunan sa fish pond. Ngayon, marami ka na maririnig dun sa amin na kapag umulan, may mga palakang baka. Ayun, baka dumami na yun dun. Yung bo, di ba yung palaka, maririnig mo lang yung palaka ng maingay kapag umuulan yung palakang bukid, pero hindi naman sila maingay. Hindi sila maingay. Tapos mahuhuli lang sa palayan. Pero ngayon, sa lugar namin, marami ng palakang baka. Yung pag umulan, ang lalakas nilang yung ganun. Palaka lang yung mga bullfrog. Siguro nga, palakang baka, bullfrog. Siguro, baka dumami na yun. Mga dumami yung bullfrog ng lolo ko. Oo. Kasi lagay niya sa fish pond. Syempre, palaka yun, magtatatalon. Ilan lang yun? 4 ba o 6? Basta ganun. Less than 10. Kung hindi 3, 4 o 6. Ay na siguro, yung mga nagpapalakang baka dun sa ano namin. Dun sa barangay namin. No, siya naman, siya lang naman ang nagkaroon doon ng bumili ng bullfrog para alagaan niya. Nilagay sa fish pond, yun nga. Tapos, saan na nagpunta? Nagtalon-talonan na yun doon sa palayan. Ganun. Ganun lang yung lolo ko. And palibasa nga Christian, so, straight siya sa pamumuhay.
Yun, tapos yung mga anak ko din, naabutan pa nila yung lolo, yun, balit, lola na at lolo nila sa tuhod, sa side ko. So, naabutan pa rin nila. So, they know also, they learned also from their earliest na magkaroon sila ng isip na nag-church every Sunday, nag-church. Ganun, kumakanta ng worship songs, 'di ba? Yung wag madamot sa kapwa. It's like that. Natutunan din nila 'yon, mag-verse, mag-devotion. Yeah, that's so good. Hanggang sa natawag ko ngayong bahay namin na yun sa probinsya na bahay ampunan. Bakit? Kasi nga, tuwing pag ganyan, hapon, mga siesta time, yung mga kamag-anak na kapitbahay o mga kapitbahay, mga kaibigan, andyan sa bahay namin. Nag-aanuhan sila, nagsisiesta time, nagkakape, diba? Ayan, medyo nanonood ng TV, nagha-hangout, yan. O kahit gabi, doon natutulog na yung mga pinsan din namin, mga anak-anak nila, mga second cousin, sa side ng ganto, ganyan, doon. Ganon ka-open kami sa bahay, lumaki kami, ganon. Yung close family ties, and nothing is wrong na gusto mong tumira sa amin, okay, basta as long as okay sa yung parents, kahit din yung parents nila, nasa bahay namin. Ganon. And later on nga, I found out kasi nga, it's a big history dun sa barangay namin. Yung aming family. Because from that, sila yung founder dun sa mismong barangay namin. And even appointed na barangay captain, ganyan. And kilala sila how they are serving the society, the community. Di ba na talagang nagpupulot ng basura. Yung isang lolo ko sa sa tuhod, it's like that. Nagpupulot ng basura talaga siya. As in, they are really good na servant sa community, di ba, sa government. That's it. And of course, makikita mo talaga dun sa layout ng barangay na may good leadership. Why? Because doon sa aming District 7 ng Municipality of Nohan, as I know, yeah, kami lang yung yung barangay lang namin yung merong cemetery. May cemetery, may market, may plaza, kompleto ang kinder to senior high. Tapos meron pang alternative na rin yata ngayon. May ALS. So, ganyan. Ganyan yung layout nung aming barangay. So, siya lang yung merong layout ng cemetery. Siya lang yung merong cemetery sa District 7 nung aming municipality ng Nohan. And, yun nga, palengke. Yung even yung mga canals, 'di ba? Yung mga canals, mga ilog, 'di ba? Yung mga roads. It's really good. Ganun. May palengke, kompleto yung school niya to ALS. May palengke, but then yung mga tao may sarili ng business sa kanilang bahay na tindahan, gano'n na like sari-sari store. Sa plaza o
napalawak na rin, gumanda na rin yung stage, nagkaroon na rin ng gym, stadium, mini stadium, diba? Mini gymnasium, it's like that. Sa patuloy na pag-leadership ng mabuti, ano pa ba to? Ano ba yun? Yung barangay municipal hall, yan, municipal hall din. So, ayan, yung features na meron siya or amenities ba yan? So, ganyan. When I found out, yeah, siya, yung barangay lang namin, yung merong allotted na cemetery na na-layout nila dun sa lugar. And that's so good. Kompleto yung kanyang mga amenities. And of course, makikita mo yan through the hard works ng nauna doon sa lugar na yon, which is yung unang barangay Kapitan del Barrio. Kapitan del Barrio ba tawag nila? Teniente del Barrio was my Lolo Simeon Lumanang. So ano ko na siya, lolo ko na siya sa Talampakan. May Lolo Carlos, siya nga yung first na convert na Church of Christ doon sa province of Oriental Mindoro, according to the information. Hindi naman sa Pilipinas, but the province of Oriental Mindoro. So, yun yung lolo ko sa tuhod. And may Lolo Ochong. Siya yung lolo ko na father ng nanay ko. So, siya yung naging father image ko back then. And a good thing is, nung eto na, I got to know my dad. Sa 28 na yata ako. Turning 28 years old. When the first time na meron akong communication sa aking long lost father. Tapos, ayun, nakalala ko na rin yung ibang relatives ko. And yung half-sister ko nga, si Marlena Joanne. So, pareho kami. Ako, Joanne Blancas Golshan, because I'm using my husband's surname. Siya naman, Marlena Joanne Blancas. Diba? Maiden name niya yon. So, maiden name ko, Joanne Lumanang Blancas. Yan. Alam mo kaming may Joanne. Pareho kaming may Joanne sa name. Tapos yung father namin is si Joe. And a good thing, sa technology natin, nakakapag-search tayo ng mga tao. And that's the time I search on Facebook my dad's name and nag-come out yung Blancas na mga relatives ko na pala. And I got to chat sa aking first na nakilala ko is yung aking cousin. And dun sa may conversation namin, eto na palang half-sister ko, yung parang nag-comment ba siya noon? Parang nag-comment siya noon and we began na nagkaroon kami ng conversation. Half-sister ko na pala siya. So, I think she's the one directed me to my father, as I remember, o yung cousin ko. Then, we had already yung connection ng father ko, communication until ng 2010, bago mag-lockdown ng pandemic sa Pilipinas. He went in the Philippines. So that's the time na na-meet ko siya in person. But from 2010 nga na nagka-communicate kami, is diretso na yun. When I was working nag-work na rin uli ako back abroad. Diretso na yung communication namin. Until this mid ng 2022. So, nag-meet nga kami ng papa ko in person last 2020 March, bago mag-pandemic, bago mag-lockdown. That's supposed to be. We were going to meet sa Las Vegas. But,
the things happen, diba? Na nag-resign na ako sa pagiging OFW ko, na-stay ako sa Pilipinas. Dito na ako nakapag-work. Siya na yung pumunta ng Pilipinas to meet me in person. And he has grandchildren. Yung mga anak ko. And of course, yung mama ko. Nag-meet sila ng mama ko. Diba? Nakita niya yung mama ko again. And yun. Because back then, yung father ko kasi, my mom was pregnant. Pinagbubuntis pa lang ako. Ng mom ko when he was migrated to the USA. Diba hanggang naging citizen siya, nag-migrate na siya sa USA, and then nagkaroon siya ng family. And that's why yung half-sister ko na si Marlena, yun. Nagka-half-sister ako na si Marlena. So that's the story that throughout the year naman na nagkaroon kami ng communication. So I was then working in the Middle East. Siya na sa USA. May communication kami each and every time, and he even sending money sa akin, and I'm giving it to his grandchildren because I am working naman that time. So of course I've got my salary. So yan yun. Pinapadala ko rin sa kanila dito sa Pilipinas back then. And to my mom, syempre, na nabibiyayaan din. Now, of course, dapat meron din talaga siya, like alimony, di ba? So, yan yun. My father naman is good on communication sa akin. Back then, nag-catch up naman siya sa kanyang mga absences sa buhay ko. And parang na-amaze siya na with honors ako. Parang na-amaze siya na with honors ako. What do you think of me? Diba? I'm your own blood and flesh. Tapos, parang na-amaze ka na nagka-honor ako. Hello, you should be proud of yourself. Kasi you are the manufacturer. Diba? So, yun. And even he's happy with his grandchildren nung makilala niya naman, di ba? And that's so good. How I grew up with my father image grandfather and my father after a while. So, my mom is still single. Yeah, at the age of 71, she's still single. And it's really good to have that kind of family, especially if sila ay supportive. But as the times goes by, even the Bible says, pag malapit na yung end of time, so yan na yung mga tao are magiging love of money, ano ba yan? Parang hindi na sila gagalang sa mga tao. It's like that. So, that's why nagkakaroon ng mga differences sa mga attitudes din yung mga tao as times goes by. Kaya nga, what it says in the Bible is we need to be faithful. Kung gaano tayo noon ka-faithful kay God, He gave us good life and wealth. We need to be humble. Huwag magbago yung ating ugali. Diba? Instead, we must bow down. Diba? Lalo pa tayong, it's like, you have everything. What you need to do is, you don't need to prove it. Magpakababa ka na lang. It's like, you have everything. You don't need to prove it. Why you need, what do you need? Diba? Yung parang, you don't need to prove to everyone that you have everything. Because definitely they will find out. Kasi makikita nila the way of your living, the way how you talk to people, the way how you stand with your
being firm, stand with your decision. Madidetermine nila, oh, this is a leader. This is a good leader. This is a good person. Diba? She have a good mindset. She have wisdom. She have knowledge. She know how to deal with people. It's just because she grew up with a good family background. Strong, independent, with knowledge about God's words. That's so good to do din sa ating mga young ones. Obedience. Obedience when it comes into respecting others. We understand the needs of the other people. Integrity and trust and valuing diversity. Diba? Valuing diversity to respect other people, whether they are black, red, yellow, white. We are precious in His sight. That there must be no discrimination. Kasi nga, the whole world is created for everyone. Even sa mga animals, those who are breathing. What it says in the Bible, let everyone who has breath praise the Lord. So yan, sa atin lahat, yung universe. Diba? So we must not discriminate anybody, rich or poor. If the other person is poor, give her or give him money, give him food. Kung rich ka, the other one is poor, share your blessings. Don't call him poor or rich. Don't call him poor or pity or what. Give him your richness. Give him some. Share to him. Share to them. Diba? So good to understand yung mga ganyan na pananaw sa buhay. Positive thinking. And always looking after sa mga opportunities kesa makipag-away, makipag-deal ka sa mga tao. Sometimes you want to educate them because you love them and you want to understand them. You gusto mo silang maturuan. What have you learned? Na ikaw willing to learn. Kahit marami ka nang natutunan, nasa mataas ka ng position, like yung mga preachers, marami silang knowledge sa Bible, but still, they are learning. And itap sila sa shoulder, hey, mali yan. They can accept correction. What more na tayo pa? Why we don't want to be corrected unless you are sick? Diba? Kaya ka nagagalit kapag kinokorek ka. Somehow, there's a special situation like that. Or you are in denial sa sarili mo, meron kang insecurities. That's why you can't accept correction. Diba? So, it's good to check ourselves. Really, it's good to check ourselves each and every time. So that's it for today, guys. To God be the glory. Thy will be done for what had happened today sa ating kwentuhan for the Father's Day. So you can share also your good memories to you from your father, from your grandfather, whoever yung naging father image mo. If your mom, that's so good. Wow. Stand firm. Kahit meron dyan mga offers sa social media, please send a photo of you and your father na bakit siya yung kasama mo sa photo. Ganun, lagyan mo ng story. You're gonna stand firm. I can send to you the picture of my mom and I because siya yung naging father ko. Diba? But I am telling them, please, there must be no discrimination for asking people to send the picture of the father and them because there are people who grew up na sa nanay lang sila or sa grandparents. So let's have empathy sa kanila, to not be discriminate them, but instead to give them chance na even lumaki kayo sa inyong mother, sila yung naging father sa inyo. That's really good. Share it to us. Diba? But it's really good to stand firm on your belief that kahit may mga contest na ganon, you can stand, you can give your entry. Not eto, picture ko with my mother. Why? Kasi siya yung naging tatay sa akin. Since nagkaedad ako, I look forward
sa mga good things na ginawa ng nanay ko sa akin or ng grandparents ko or ng kapatid ko. Diba? That's so good to share. Kahit yung mga contest na kalagay lang is share your good memories with your father. Bakit siya yung pinili? Bakit siya yung kasama mo sa picture? It's like that, ikukwento mo for Father's Day and may mananalo ka. Ganun. We can stand firm. I can send to you, this is my entry. Ang isi-send ko sa inyo is nanay ko with me. Why? Because she's the one stand in behalf of my father's responsibility. Diba? And I thank you. So that's good to be with you today. And again, to God be the glory. God's will, we'll see each other again. See you.